So ngayon, mga kababayan, eto na. Meron akong gustong reaksyonan patungkol ito sa tanong ni Sara Duterte na paano daw nangyari na pinakalat ng media na 30,000 daw ang namatay sa war on drugs ni Digong, na paano daw na-estimate ito ng mga abogado na nag-file ng kaso sa ICC na 30,000 pero 181 lang naman na case ang nirepresenta ng kampo nila Trillanes. So ngayon, meron lang akong gustong reaksyon Si Sara, alam niyo sa totoo lang, ginagawa niyang tanga yung tao na naniniwala sa kanila at ginawa niyang tanga ang sarili niya. Bakit? Kapag sa killings, kailangan aabot ng 30,000 bago ito masabing crimes against humanity. Pero yung kanyang confidential funds, napakaraming pangalan, pero wala naman, hindi naman nakarehistro. 'Di ba? Question niya ang final na kaso laban sa kanyang tatay na paano daw nasabing crimes against humanity. 'Di ba? Ang sabi niya, systematic. How can you prove systematic killings, of 30,000 victims if you do not have the names? Ayan ang sabi niya. How can you prove 30,000 victims? Sabi niya how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names? Sabi ni Sara. Ngayon, ito naman, systematic killings versus systematic fraud. Question mo, paano mo masabi na 30,000 ang killings at matawag siyang crimes against humanity kung wala naman daw mga pangalan? Ito, babaliktarin natin. Bakit sa 60% of 677 alleged DepEd Confidential Fund recipient, may mga pangalan pero hindi nakarehistro sa PSA. 'Di ba? Yung sa tatay mo, yung mga namatay, paano daw nasabing 30,000 kung walang pangalan? Yung sa iyo nga ang daming pangalan pero wala namang record. Una, no record of 60% or 677 alleged DepEd Confidential Fund recipient. Walang record sa PSA. Pangalawa, systematic fraud, 1,300 Office of the Vice President Confidential Fund recipient have no birth certificate record. So ngayon, ano ba ang mas nakakatakot na tanong ngayon? Paano mo mapapatunayan na crimes against humanity at 30,000 ang biktima na namatay kung wala naman daw pangalan? Ngayon, Sara, paano mo naman napapatunayan kung saan mo dinala ang pondo kung yung 677 alleged DepEd Confidential Fund recipients walang record sa PSA at yung 1,300 Office of the Vice President Confidential Fund recipient na wala ding record sa PSA. 'Di ba? Systematic killings versus systematic fraud. Kasi kini-question mo Ang lakas mong magtanong, paano mo nasasabing 30,000 ang namatay kung wala namang mga pangalan? Paano mo rin nasabi at saan mo dinala ang pondo kung nagbigay kang napakaraming pangalan kung wala namang record? 'Di ba? Mga kababayan, agree ba kayo? So, si Sara, alam mo sa totoo lang, si Sara, ito yung ito yung marama sa Bisaya, ito yung manluloko na sablay. Di ba? Ito yung manluloko na sablay. Bakit? Malakas siyang magtanong kapag sila ang pinagbintangan. Pero pag sila na ang magbintang, hindi nila masagot-sagot kung saan nila galing yung binintang nila. 'Di ba? Kasi ito pa nga lang sasabi nila na hindi kami magnakaw ng milyon. Pero sila BBM ang ninakaw nila bilyon. So nasaan yung pruweba na nagnakaw ang Marcos administration ng bilyon? 'Di ba? Samantalang kayo, ninakaw nyo na, nagpasa pa kayo ng peke. 'Di ba? Alam mo yung budget sa bag mo, 100 million, pero ang binili mong bag
ay halagang 100,000 lang. So, malaki-laki ang nabulsa. 'Di ba? Magtatanong ka, how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the name? So paano mo daw na prove ang systematic killing na 30,000 kung wala naman daw pangalan? Eh di ibalik natin sa kanya. Paano mo rin nasabi na okay ang confidential mo sa DepEd at sa Office of the Vice President kung meron ngang pangalan, wala namang record? 'Di ba mga kababayan, agree ba kayo sa sinasabi ko? 'Di ba? Ang lakas ng loob niya magtanong sa biktima na 30,000 na wala naman daw mga pangalan. Samantalang siya nga, ang dami niyang binigay na pangalan, wala namang record. So ito yung tinatawag na systematic killings versus systematic fraud. 'Di ba mga kababayan, na-gets nyo ba ako? Ha? Klaro. Katulad dito, sabi niya, I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas na hindi naman ata totoo lahat yung mga witness at mga complainants, sabi ni Sarah. Ito ha. Sinagot naman ni Nery Colmenares, ilan ba talaga ang papatayin ng isang presidente para masabing krimen ito sa sangkatauhan? Kung maliit na bagay sa mga Duterte ang pagpatay ng 43 katao, hindi ito maliit sa mata ng mga biktima ng mga biktima at ng mundo. Kaya nga, 'di ba, mga kababayan, paano daw nasasabing crimes against humanity ang 43 kapatay? So kung maliit lang pala ang 43 at hindi masasabing crimes against humanity, so ibahin nyo. Kasi kami, kahit 10-5, crime yan. 'Di ba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi sila natatakot kasi hawak nila ang batas. Speaking naman dun sa kanyang confidential fund, paano niya nasasabi na itong mga pinasa niyang pangalan ay yan yung mga recipient niya sa confidential fund samantalang wala namang record? So ito yung tanong ni Paulo Ortega, ni Congressman Paulo Ortega ng Norte. Mukhang listahan po ng mga bibilhin sa palengke o grocery ang mga bagong pangalang nakita natin. Kung hindi sila totoong tao, saan napunta ang pondo? Kasi speaking of listahan ng bibilhin sa palengke o sa grocery, kasi ito yung Claire Beverly Kasim, tapos patiting, tapos yung bacon, tapos yung harina. So yun po yung mga pangalan ng mga peke na mga walang record sa birth certificate at death certificate or marriage contract. Wala po yun. Mga kababayan, yung Chicheria Piatos, Nova, Nagaraya, tapos Team Dudong, Team Asim, Jugs di Asim. Di ba may mga ganon? Mga kababayan, kung naalala ninyo. Tapos ito naman yung sunod mga kababayan. Ito, Team Grocery, Pampano, Harina, Kasim, Bicon, Patiting, Joint Bodol Gang, fake names, linked to impeach BP Sara's 500 million confidential fund. Ayan. So ito naman yung isa na tanong ni Ortega. 'Di ba? Kung hindi sila totoong tao, nasaan napunta ang pondo? Kayo na lang pong humusga, mga kababayan, kung saan dinala ni Sara ang pondo, ha? Kasi nga si Sara ang lakas ng magtanong, no? How can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names? So, paano naman to, Sara? Marami kang ang pangalan binigay sa DepEd, wala namang record. Magkabaliktaran lang to eh. Yung pinatay daw, may record pero walang pangalan. Pero sa kanya sa DepEd, may pangalan pero walang record. So ano to? Systematic killings? Versus systematic fraud? Di ba? Nakakatawa. Kapag sila ang pinagbintangan, galit na galit sila at malaking questionable sa kanila yan. Kailangan sagutin mo within 24 hours. Pero pag sila na ang magbintang, pag hinanapan mo, hindi na nila mailabas-labas. Basta yun na yun. Diba? So yun lang yung aking reaction mga kababayan. So ito lang, hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. So maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.